Magandang araw, teachers! Panoodin ang video para makita ang 4 na number password para sa PowerPoint. Bago tayo magsimula, nais kong itanong sa inyo, ano-ano kaya ang iba't ibang anyo ng pamilya na nakikita natin sa ating paligid? Pare-pareho kaya ang istruktura ng bawat pamilya? Isipin ninyo ang sarili ninyong tahanan. Sino-sino ang mga kasama ninyo sa bahay? Magulang lamang ba at mga kapatid? Dahil ang pamilya ang itinuturing na pinakapayak, ngunit pinakamahalagang unit ng lipunan. Dito nagsisimula ang paghubog ng ating mga pagpapahalaga, kaugalian at pananagutan. Kapag sinabi nating estruktura ng pamilya, tumutukoy ito sa paraan ng pagkakaayos ng mga kasapi ng pamilya at sa kanilang mga tungkulin sa loob ng tahanan. Mahalaga ang estrukturang ito sapagkat dito nakabatay kung sino ang namumuno, paano hinahati ang mga gawain, at paano na ipapasa ang mga tradisyon, ari-arian at kultura sa susunod na henerasyon. May 3 pangunahing istruktura ng pamilya na tatalakayin natin. Ang una ay ang nuclear family. Ito ang pamilyang binubuo lamang ng ama, ina at kanilang mga anak. Maliit lamang ang bilang ng miyembro, kaya mas simple ang paghahati ng mga tungkulin. Karaniwan, ang mga magulang ang gumagawa ng mahahalagang desisyon para sa pamilya. Ang ikalawa naman ay ang extended family. Sa ganitong estruktura, kasama sa iisang tahanan o komunidad, ang lolo, lola, tiyo, tiya, pinsan, at iba pang kamag-anak. Mas malaki ang pamilya, kaya mas marami ring taong nagtutulungan. Noong sinaunang panahon, ito ang mas karaniwang estruktura dahil nakatutulong ito sa kabuhayan, pagpapalaki ng mga bata, at pagbibigay ng proteksyon sa bawat miyembro ng pamilya. Samantala, ang ikatlo ay ang clan-based family. Ito ay tumutukoy sa isang malaking angkan ng magkakamag-anak na may iisang pinagmulan at karaniwang pinamumunuan ng nakatatanda o pinuno ng angkan. Sa ganitong estruktura, sama-sama ang buong angkan sa paggawa ng mahahalagang pasya at sa pagtutulungan sa iba't ibang gawain. Kung paghahambingin natin ang 3 estruktura, mapapansin nating nagkakaiba ang kanilang laki at komposisyon. Ang nuclear family ang may pinakamaliit na bilang ng miyembro. Ang extended family naman ay mas malaki dahil kasama ang iba pang kamag-anak. Samantalang, ang clan-based family ang may pinakamalawak na saklaw sapagkat binubuo ito ng buong angkan. Ngayon, isipin natin ito. Bakit kaya mas laganap ang extended family noong sinaunang panahon? Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Maaaring dahil mas mahirap ang pamumuhay noon, kaya kinakailangan ang pagtutulungan ng buong pamilya. Maaari ring dahil mas ligtas ang sama-samang paninirahan at mas madali ang paghahati ng mga gawain tulad ng pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng mga bata. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon. Ang inyong gawain ay tukuyin kung anong uri ng istruktura ng pamilya ang inilalarawan, gumawa ng family structure chart at ipakita ang tungkulin ng bawat miyembro. Pagkatapos ay ibabahagi ninyo ito sa klase. Matapos ang presentasyon ng bawat grupo, pag-uusapan natin ang kanilang mga sagot. Ano ang pagkakatulad ng 3 istruktura ng pamilya? Ano naman ang kanilang pagkakaiba? Sa inyong palagay, aling istruktura ang may pinakamaraming tungkulin at bakit? Sa pamamagitan ng ating talakayan, mas mauunawaan natin kung gaano kahalaga ang papel ng pamilya sa sinaunang lipunan. Bilang pagninilay, isipin ninyo na nabuhay kayo noong sinaunang panahon. Anong uri ng pamilya ang gusto ninyong magkaroon? Nuclear family ba, extended family, o clan-based family? Ipaliwanag kung bakit iyon ang inyong napili. Bago tayo magtapos, balikan natin ang ating mga natutuhan. Ano ang nuclear family? Ano ang extended family? Ano ang clan-based family? At bakit mahalaga ang istruktura ng pamilya sa sinaunang lipunan? Tandaan natin na may 3 pangunahing istruktura ng pamilya: nuclear family, extended family, at clan-based family. Magkakaiba man sila sa laki at paraan ng pamumuhay, pare-pareho silang may mahalagang papel sa paghubog ng bawat tao at sa pagpapanatili ng kultura, tradisyon at pagkakaisa ng lipunan. Sa huli, lagi nating tandaan na ang pamilya ang unang paaralan ng bawat tao. Dito natin unang natututuhan ang pagmamahal, paggalang, pananagutan at pakikipagkapwa. Maraming salamat, klase!